Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-410 na kabanata. Tinanggap ang hamon. Kung hindi nila makakayang tapusin ang buong takbuhan, pahihirapan ko sila, natatawang sabi ng estudyanteng si Alex habang pinapanood ang mga pagod na guro sa track oval. Sa mga oras na iyon, ilan sa mga guro ang nawalan na ng malay. Kakaunti lamang sa kanila ang may atletikong pangangatawan o kahit man lang sanay sa regular na pag-e-exercise. Karamihan sa mga guro ay sumuko na matapos ang ilang ikot. Gayunpaman, ang punong guro, na nagsisilbing referee, ay mahigpit na nagtatala ng bilang ng mga ikot na natapos ng bawat guro. Walang sino man ang nagalit o nagtanim ng sama ng loob sa punong guro, sapagkat lahat sila'y kay Alex ibinunten ang sisi. Kitang-kita ni Alex ang galit sa kanilang mga mata, ngunit natawa lamang siya. Wala siyang pakialam sa iniisip nila tungkol sa kanya. Si Billy ang sumunod na bumagsak sa track. Nawalan siya ng malay at bumagsak sa lupa. Nang magkamalay siya, labis siyang napahiya. Sa isip niya, ang tiyuhin ko'y isang makapangyarihang tao, at ako'y isang mahalagang personalidad sa Preston University. Pero dahil kay Alex, ginawa akong katatawanan. Ang sakit. Si Billy at ang iba pang mga guro ay nais na lamang gumapang papalayo. Ngunit bago sila umalis, syempre, gusto nilang ilabas ang galit nila kay Alex. Ang kanilang reputasyon at dignidad ay lubos na nasira. Sa pagtatapos ng araw, lahat sila'y lupaypay sa pagod at humingi ng leave sa punong guro para sa susunod na araw. Kinabukasan, dumating ang klase sa gym para sa unang klase ng PE kasama si Alex. Karaniwan, paborito nilang subject ang PE dahil ang dating guro ay walang pakialam sa kanilang asal. Malaya silang gawin ang kahit anong gusto nila. Inakala nila na magiging pareho lang ito sa ilalim ni Alex. Nagplano na sila kung paano nila gugugulin ang oras habang naglalakad papunta sa klase. Tara, magyosi tayo sa banyo, sabi ng isang lalaki. Maglaro tayo ng baraha, sabi naman ng isa. Lumapit ang matangkad at atletikong si Lance sa iba. Dylan, anong gagawin mo sa PE class na to? Tanong niya. Narinig ni Eric ang tanong at naalala ang sinabi ni Dylan noong nakaraang araw. Gusto niyang hamanin ang bagong guro sa isang sports contest. Dylan, maglalaro ka ba ng baraha ngayon? Tanong ni Eric. Hindi ako pwedeng maglaro ngayon. May iba akong gagawin, sagot ni Dylan habang tila may hinahanap ang kanyang mga mata sa paligid ng stadium. Si Dylan ay isang napakapopular na estudyante sa Class 6. Mahina ang kanyang akademikong performance, pero ang kanyang pamilya ay mayaman at makapangyarihan. Isa rin siyang likas na atleta. Matangkad at may magandang pangangatawan kahit 17 pa lang, kaya niyang makipagsabayan sa mga matatanda sa karamihan ng sports. Noon pa man, si Dylan ay isa sa iilang estudyanteng seryoso sa PE. Ginagamit niya ang oras upang magsanay sa pagtalon, long distance running, at paglalaro ng basketball. Kinilala siya bilang pinakamahusay na atleta sa kanilang paaralan. Hindi lang siya hinahangaan sa Oak Ridge High School, kundi pati na rin sa buong Baltimore City. Noong nakaraang taon, nanalo siya ng unang pwesto sa kompetisyon ng long distance running sa lungsod. Maraming sports team ang nag-imbite kay Dylan na sumali sa kanila, umaasang sasamahan niya sila pagkatapos niyang magtapos. Anong problema? Tanong ni Lance nang may pagtataka nang mapansin niyang tila may hinahanap si Dylan. Gusto kong malaman kung ano ang kaya ng bagong guro, sagot ni Dylan. Hahamonan ko siya na talunin ako sa kahit anong sport na pipiliin niya. Ang saya niyan panoorin. Siguradong hindi ka matatalo, tugon ni Lance nang may kumpiyansa. Sumagot si Lance habang ang grupo ng mga estudyante ay nagtipon upang mag-cheer para kay Dylan. Alam nilang lahat kung gaano kagaling na atleta si Dylan, at kumbinsido silang siguradong magtatagumpay din siya laban sa bagong guro. Sa mga sandaling iyon, dahan-dahang lumapit si Alex. Tumayo kayong lahat, utos niya sa mga estudyante. Hindi malakas ang kanyang boses,
Ngunit puno ito ng awtoridad. Ang mga estudyante ng Class 6 ay pumila. Karamihan sa kanila ay nakatungo ang ulo, tamad at may bahid ng pagkayamot. Magpagising kayo. Ngayon, pasayahin niyo ako at tumakbo ng 5 ikot sa track. Malakas na sabi ni Alex. Hello, Mr. Ambrose, sabi ni Dylan habang naglakad siya ng may kayabangan patungo sa track. Kahanga-hanga ang kanyang tindig, at tila napakaliit ni Alex kung ikukumpara sa kanya. Anong kailangan mo? Tanong ni Alex. Kung talagang isa kang PE teacher, dapat magaling ka sa sports. Gusto kitang hamanin, sabi ni Dylan na may pilyong ngisi. Anong pinagsasabi mo? Tanong ni Alex ng kalmado. Ako ang pinakamagaling na atleta sa paaralan, at gusto kitang hamanin para sa mga kaklase ko. May lakas ka ba ng loob na tanggapin ang hamon ko? Malakas na sabi ni Dylan. Biglang naging excited ang lahat ng estudyante sa Class 6. Ngunit nanatiling kalmado ang mukha ni Alex. Tingnan niyo yan, takot si Mr. Ambrose. Sabi ng isa pang estudyante. Sino ba naman ang may lakas ng loob na tanggapin ang hamon ni Dylan? Walang makakatalo sa kanya, wika pa ng isa. Ngunit biglang sinabi ni Alex, sige. Nagulat ang buong klase at nag-ingay sa sigawan at paghanga. Napasubo si Mr. Ambrose. Sinunggaban niya ang pain ni Dylan, tawa ng isang estudyante. Nakipagkumpetensya na si Dylan sa karamihan ng pinakamagagaling na manlalaro sa Baltimore, at hindi siya kailanman natalo. Baliw yata ang bagong guro para tanggapin ito, sabi ng isa pa. Habang nanginginig ang ulo ng ilan, tahimik nilang pinagmamasdan si Alex. Samantala, masaya si Dylan dahil tiwala siyang panalo na siya. Alam niyang kakampi niya ang buong klase. Teacher, hindi mo man lang tinanong kung ano ang hamon, sabi ni Dylan. Hindi na mahalaga, sagot ni Alex sabay kibot balikat. Mabuti. Hindi ka na pwedeng umatras ngayon, sabi ni Dylan na nakangisi. Ang matatalo. Kailangan bumalik sa pinanggalingan niya. Ayos ba yon? Paano naman kung ikaw ang matalo? Tanong ni Alex. Kung matatalo ako, wala namang tsansa na mangyari iyon. Sasabihin sa'yo ng lahat na palagi akong nananalo. Hindi ko pa naranasan ang pagkatalo, pagmamalaking sabi ni Dylan. Pagpapatuloy niya, kahit isa kang professional sportsman, dapat mag-ingat ka kapag kalaban mo ako. Alam ng lahat na isa akong star athlete, samantalang ikaw ay ordinaryong PE teacher lang. Paano mo iisipin na matatalo mo ako? Napakayabang ng ngiti ni Dylan. Well, mas mabuti na maghanda ka sa unang beses mong pagkatalo, sagot ni Alex na may kislap sa kanyang mga mata. Pero naalala ni Alex na si Dylan ay bata pa lamang, kaya kailangang panatilihin niyang magaan ang laban. Kaya idinagdag niya, ang ibig kong sabihin kung matalo kita, syempre. Kung matalo mo ako. Okay, kahit ano pa yan, sagot ni Dylan na walang pakialam. Alam niyang panalo na siya. Mabuti, tumango si Alex. Sa mga sandaling iyon, lumapit sina Billy at Leonard. Mr. Ambrose, tatanggapin niyo ba ang hamon ni Dylan? Tanong ni Billy na tuwang-tuwa. Alam niyang napakahusay na atleta ni Dylan at tiyak na mapapahiya si Alex. Umalis ka, sagot ni Alex nang walang pakialam. Ayaw niyang pag-aksayahan ng oras ang pagiging nakakaawa ni Billy. Paano mo nagawang trituhin ako ng ganito? Namula ang mukha ni Billy. Galit na galit siya nang mapagtanto niyang tinuturing siyang katatawanan ni Alex. Walang bakas ng respeto si Alex para sa kanya. Maghanda ka sa pagkagulat. Mukhang hindi mo alam kung gaano kagaling si Dylan, sabi ni Billy na may kayabangan. Para kay Billy, ito ang magiging pagkakataon ni Alex na mapahiya, at wala siyang balak palampasin ito. Sa long jump, ang world record ay 8.94 meters, at kayang tumalon ni Dylan ng 8.92 meters, pagmamalaki ni Billy. Ang world record sa 800 meters ay 1 minuto 40 segundo at 89 na millisecond, at kayang tumakbo ni Dylan sa 1.41.
Idinagdag pa niya, hindi lang siya nakipagkumpetensya sa mga pambansang palaro, kundi hawak din niya ang silver medal mula sa national championship. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe bilang pagsuporta sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.